Hi, it's your boy Rene K. Blue. And I'm Yan. And welcome to another episode of Heaven and Earth Podcast. Sa episode na to, nag-word study tayo. At pinag-aralan nating word ay Pesha or transgression. Yes, okay. So we hope that you enjoyed this episode. At kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, and subscribe. And mag-comment kayo guys para at least alam namin kung ano yung thoughts nyo regarding the video. Yeah. And by the way, disclaimer lang, we are not claiming to be experts or we are not Bible scholars. We're just your fellow seekers of the kingdom of God. So we hope you enjoy. What's up, bro? What's up? What's up? Okay. So, word study ulit tayo. Okay. So, syempre, sa mga hindi mga nakapanood nung una nating word study, para saan nga natin to ginagawa? Bakit natin siya kailangan Kasi gawin? minsan yung mga words na tinatranslate from their original language na minsan tama naman yung translation pero nami-misunderstand natin gawa hindi siya ganun katugma sa context. Unless aralin talaga natin yung original form ng word and then yung original definition so that we can understand clearly ano yung context at saka mas makikita natin kung ano yung gustong iparating ng authors. Okay. Yes. So, basically, parang nangyari, it got lost in translation. Oo, ganun. Minsan, yun nga, dahil bawat languages may kanya-kanyang vocabulary, ganyan-ganyan, di ba? So, minsan, yung word from other language, pag tinranslate mo na sa iba pang language, some essence nung word na yun, nawawala. Na hindi nagsasama. Hindi siya total equivalent nung word. Hindi kasing bigat. Right, yeah. Okay. Tama. Okay. So, kagaya ng last na word study na ginawa natin, which is sin, kata. Tapos ngayon, ang pag-aralan natin is transgression. Yes, or pesha. Okay. Pero yung sin at saka transgression, kadalasan, ini-equate natin yun na parang parehas lang di ba? Oo, lalo na nung hindi pa tayo nag-aaral talaga, nung hindi tayo nagdidig deep, para sa atin, iisa lang yun. Iisa-isa na yung... Kahit sa ibang translations din na binabasa natin, usually makikita natin yon as sin lang. Yes. O kaya trespass lang. Kamalian lang. Oo, kaya kasalanan, ganyan. Some form na hindi maganda or hindi gusto ng Diyos na ginagawa natin. Parang gano'n. Oo, gano'n. Okay. So, yun nga, sin is kata. Tapos na pag-aralan natin, nakita natin na yung kata, ang ibig niya palang sabihin is yung moral failure. Yes, the failure to love God and His creation. And His creation, yes. Failure to love God and His creation. Pero yung pesha or transgression, nakakala natin the same as sin. Iba yung ibig sabihin. Iba pala, yes. Somehow related siya. Kaya lang, iba yung ibig sabihin niya. Iba yung bigat. Yes. Iba yung gustong iparating. Ng author. Right. So, yung pesha is a violation of trust. Yun talaga yung ibig niyang sabihin. Na tinatranslate siya sa modern Bible natin, sa English Bible, na 3 words kadalasan. Transgression, rebellion, and trespass. Yung trespass actually, Old English siya, Old translation siya. Ginagamit siya sa King James, ganyan. Okay. And these words refer to ways that people violate the trust of others. Nandun naman yung essence kung tutusin, pero yung talagang word na violation of trust, hindi nabigyan ng justice ng word na transgression, rebellion, at trespass. Kasi yun nga yung sinasabi ko kanina na some words, pag nilipat mo na ng ibang language, hindi na yun yung bigat. Tama. Kaya tignan mo, to describe the word pesha in Hebrew, kinailangan pa ng 3 words in English. Tama, yes. Pero they didn't suffice para mabigyan ng full bigat yung word na pesha. Kasi kapag define natin yung transgression, ang nakalagay, an act that goes against a law, rule, or code of conduct, or it's an offense. So, hindi siya violation of trust. Parang hindi mo ma-relate dito. Pag sinabi mong act goes against a law, parang sin. Oo nga, no? Tama, yes. Yun mismo actually yung definition ng sin sa dictionary din. Oo, tama. Na parang may nilabag ka. Yes. Sige, yung rebellion. Rebellion naman, an act of armed resistance to an established government or leader. So parang nagre-rebelde ka, ayaw mong sundin, ganun din, same thing, ayaw mo din sumunod dun sa authority. Yeah. Pero walang violation of trust.
So, wala talaga yung pinaka-main na meaning nung pesya, no? Okay. And ito na nga, lastly, trespass, enter someone's land or property without permission. Yan, medyo konting related kasi parang, ito yung property ko, I trust na walang papasok dito. Huwag mong i-violate. So, yung pag-trespass doon is the violation ng universal trust na tinatawag. Or parang common courtesy na don't violate my privacy. Diba? May parang, privacy ako, wag kang mag-crossover dun sa land ko. Parang common na siya ng pagkakaunawaan sa bawat tao no? Basta property ko yan. Pakialaman. Oo, yan. Akin yan I trust na hindi mo papakialaman to. Right. Ganon. So yun yan, nandun yung essence nung salita or parang somehow it relates sa word na pesya. Pero yung pinaka-main meaning ng pesya, wala sa kanila. Okay. So, yan, i-educate mo kami. Saan magaling yung word na yan? Let's get educated. Sige, aralin natin to. So, yung pesya nga, so yung transgression pala, it came from the Hebrew word pesya. Pesya, okay. Na it's a noun. Actually, it's a noun at saka masculine yung form niya. Okay. No, kasi sa ibang language, sa Pilipino, walang ganun Walang masculine at feminine no? Sa ibang language kasi, mga Latin, yan sa Hebrew, especially Latin-based na languages, meron silang tinatawag na feminine nouns at saka masculine noun. Masculine na nouns or basta ganon. So, ito naman, sa Hebrew nga, same thing. Ano siya? Masculine noun. Yes, okay. Tapos sa verb naman ng pasya. So, yung isa E, yung isa A. Okay. Pesya sa noun and pasya sa verb. Okay. Sa New Testament? Sa New Testament naman, it came from the Greek word paraptoma. Paraptoma is a false step involving either the crossing of a known boundary or a deviation from the right path. So, gusto natin yung mga first, di ba? Balik tayo kung saan nanggaling talaga yan at kung saan natin first mention. Unang may encounter yan sa story ni Jacob and Laban. Back in Genesis. So, ito nga, dito makikita mo na sa iba't ibang translation ng Bible, iba't ibang salita yung ginamit. Yung ginamit nila para lang mabigyan ng definition yung pesya. Pero lahat sila hindi talaga nagbibigay ng justice. Hindi nabigyan ng justice. Okay. So, kagaya nito sa Genesis 31:36, yung American Standard Bible. Then Jacob became angry and contended with Laban. And Jacob said to Laban, "What is my transgression?" Okay. What is my pesya? What is my pesya? King James Version naman, nakalagay, and Jacob was wroth and chode with Laban. And Jacob answered and said to Laban, "What is my trespass?" Trespass naman dito. Trespass naman sa KJV. Okay. Tapos, merong isang version ng Bible na kung tawagin, Biblos Interlinear Bible. Talagang translate nila pretty much word for word. Word for word. Nakalagay lang, to Laban, what rebellion, what is my sin? Or ano yung rebellion ko? O, diba? Doon sa tatlong translation, nagamit lahat. Pero, hindi nabigyan talaga ng ano. Sa NIV, tignan mo. Sa NIV. Okay. Jacob was angry and took Laban to task. What is my crime? Ano na yung krimen ko? What's my crime? Crime na yung yung pesya. Yung pag-violate ko ng trust, crime na. Somehow related naman yung crime. Actually, related sila lahat. Kasi nga parang nga siyang, anong kasalanan ko sa'yo? Kung sa Tagalog, di ba? Ba't mo ko hinahabol? Anong kasalanan ko sa'yo? Ganon. Kasi hinahabol siya dito ni Laban. Sa Tagalog, Laban. Dahil pinagbibintangan siyang ninakaw niya yung mga dinadasalan na statues. Di ba? Pero ang nagnakaw yung asawa niya. Yes. Na anak mismo ni Laban. Si Rachel. Tapos, ang sagot ni Jacob, sa iba't ibang version, what is my transgression? What is my trespass? What is my rebellion? And yung pinakabago, what is my crime? What is my crime? So talagang lahat, iba. Pero lahat naman yun, sinasabi na violate yung trust ni Laban kay Jacob. Kasi nga nagtiwala si Laban sa kanya na, kumbaga, niya yun, manugang niya Yes. So bakit mo binviolate yung trust ko? Bakit mo binviolate yung trust ko? Pinagbibintangan siya ni Laban na binviolate yung trust niya. Parang gano'n. Kaya siya hinahabol. Ito naman, nakita ko rin sa Exodus 34:7. Ito naman ginamit yung tatlo. Okay. Ito yung last word na i-define natin in the future, no? Iniquity. Yung iniquity. Okay. So sa Exodus
chapter 34 verse 7, sa King James Version, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. And that will by no means clear the guilty, so on and so forth. No? So, dito naman, sinabi yung tatlo, iniquity and transgression and sin. Ayan, yan yung point kung bakit inaaral natin yung mga words. Kasi, para sa iba, pag binasa to ng ganito, isa lang yan. Pero, kung makikita natin, bakit sila in-specify isa-isa? Iba yung iniquity and transgression and sin. Kung sin lang sila na equivalent sila lahat sa sin, dapat sin na lang yung nakalagay dyan. Tama. Bakit in-specify pa isa-isa? Yung iniquity, yung transgression, and yung sin. Okay. Okay, lahat kasi to may iba-iba ng ibig sabihin. Nakahulugan pala. Na ginagawa ng tao. Yeah. Iba ang iniquity ng tao, iba ang transgression ng tao, at iba ang sin ng tao. Pare-pareho silang bad. Pare-pareho silang masama. Yeah, tama. Pero, iba-iba sila ng ibig sabihin. Kahulugan, yes. Okay. Kaya importante na aralin natin sila. Pwede naman sabihin na, halos pare-pareho naman, okay lang yan. Diba? Ganun yung kadalasan. Huwag tayong tamarin mag-aral. Kasi promise, kapag nabibigyan na mas nalilinawan yung mga salita na to, mas lumalalim yung kaalaman natin at mas naiintindihan natin yung ibig sabihin ng binabasa natin sa Bible. Yun ang pinaka-importante kasi na yun. Yung magiging deeper understanding natin doon sa binabasa natin. Diba? And sa akin din, kaya isa sa mga nagustuhan ko kung bakit ang sarap pag-aralan kasi sobrang interesting. Na ito pala yung gusto nilang sabihin na akala ko nung una, ito lang yung gusto kong iparating ng mga authors. Ay, iba pala. Iba pala. Oo. Parang, di ba? Parang napalalim niya lalo. Yun, exactly. Oo. So mas nagkakaroon ka ng kaliwanagan. Tama. Yun, kaliwanagan. Mas nagiging malinaw talaga. Okay. So, sa NIV, ito naman nakalagay. Maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Ito, iba na naman. Yung iniquity, translate naman sa wickedness. Tapos yung transgression, sinabi dito, rebellion. Yung sin is sin. Pareho lang. Kata. Okay. Sa Tagalog, tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. See? May mga translations naman na hindi niya inisa. Kasi may ibang translation dito na dinalawa lang niya to. Tama. Isang kasamaan at isang isang pagsuway at isang pagkakasala. Tama. Dito, tinranslate niya yung tatlo. Yung iniquity, kasamaan, transgression, pagsuway, tapos pagkakasala yung sin. Okay. So pagsuway, pero ang mas true to translation ng transgression sa Tagalog ay pagsalangsang. Pagsalangsang. Oo, yun pagsalangsang. nasa ang Biblia tama? Yeah, okay. Okay, so pwede rin natin gamitin yung salitang pesya na pag-violate ng trust or ng kasunduan from one person at saka isang grupo. So kagaya ng, let's say, relasyon or covenant ni God and Israelites. Right? Yeah. Covenant tawag din, or agreement. Or agreement. May covenant sila. Or yung kasunduan ng Israel at ng Diyos. Doon sa Mount Sinai. Tapos dito, yun nga, sa panahon ni Moses, maraming times na nagamit yung pesya dito. And isa is yun nga kung saan they agreed to worship only their God and to take care of the poor among them, but they did not. Hindi nila tinupad yung agreement. Yes. Kasi nung binigay ni God yung kautusan, ang alam lang natin dati, na kautusan is yung 10 Commandments, di ba? Yung nasa 2 tablets of stone, gano'n, nadala-dala ni Moses, ganyan. Pero madami pa na utos ang sinabi ng Diyos kay Moses. Kaya actually, 40 days, 40 nights siya nasa Mount Sinai. Tapos nang binigay na nga yung mga utos na yon, sabi ng mga tao, sige, kahit anong sabihin ng Diyos, susundin namin. So, yun yung covenant nila. Sinabi ng tao na lahat ng sabihin ng Diyos, susundin namin. Nagbigay ngayon ng utos ang Diyos. So, yun nga, yung madaming mga dunat-dunat, at saka yung pati sa mga offering, pati yung sa mga patungkol sa bayan nila, patungkol sa mga lupain, patungkol sa duty ng mga priests. Madami binigay ng mga kautusan. Ngayon, dahil sa
nag-okay si tao at nag-okay si God, sabi nila, okay, ito kasunduan natin sundin nyo itong mga nilista kong mga utos at kayo yung magiging people ko. No? Obey these laws and you will be my people. You will be my people. Sabi ng tao, sige, susundin namin lahat ng... So, yun yung kasunduan. Shake hands. Hindi shake hands. Pero ano yun, inelyuhan niya ng blood. Yung covenant na yun ni Moses. Ganyan. Sprinkle siya ng dugo, blah, 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 blah. At nagkaroon, yung blood compact, alam mo yun sa nung unang panahon din sa Pilipinas. Yung pagka maghihiwa dito. Di ba ganun ginawa ng mga bayani? Ibig sabihin nun, parang, ito yung kasunduan natin. Meron kang gagawin sa parte mo, may gagawin ako sa parte ko. So, yun yung agreement natin. Kapag hindi tumupad dun sa kasunduan na yun, they break the trust. Nag-break contract sila. Violated the contract or they violated the trust. Okay. Kasi I trust you na gagawin mo yung parte mo, you trust me na gagawin ko yung parte ko. Ngayon, pag hindi ko ginawa yung parte ko, sinira ko yung, violate ko yung trust na yun. Ko yun. Okay. So, yun yung pesya. Okay. The violation of trust ng agreement natin. Yes, okay. Kasi may covenant tayo at kapag na-violate yun, nagpesya. Okay. Tayo. Kita mo, mas malinaw. Mas malinaw sa ganyang paraan kapag binigyan natin sa ganyang kahulugan o sa konteksto na gustong iparating ng mga authors na yun. Yes. So, ito, kagaya ng example dito, sa Leviticus 25:23-28. Ayan, basahin natin. Maganda yung story na yan. Okay. Yeah. About yan sa mga mahihirap. Yung agreement nila kay God, sabi ni God sa kanila, alagaan nyo tong mga mahihirap. Andyan sa, basahin mo. Okay. So, verse 23. The land must not be sold permanently because the land is mine. And you reside in my land as foreigners and strangers. Okay, cut mo muna dyan. Okay. Sabi ng Diyos, yung land, hindi nyo pwedeng ibenta yan permanently. Halimbawa, ako yung may-ari for the meantime nung lupain na yun. Tapos gusto ko siyang ibenta dahil kailangan ko ng puhunan. Sabihin na natin ganyan. Pag binenta ko siya sa'yo, hindi mo din siya permanently pag-aari. Okay? Kaya may tinatawag sila dito na redemption of the land or parang kinsman redeemer. Sige, pakituloy may basa. Okay. So 24, throughout the land that you hold as a possession, you must provide for the redemption of the land. Okay. So, pangtubos, parang gano'n? Halimbawa, bebenta ko sa iyo yung lupain kanina, 'di ba? Okay. Tapos, hindi mo siya permanently hawak. Kasi sabi ni God, the land is mine. You reside in my land as foreigners and strangers. Okay. So, kumbaga, kung tayo yung namubuhay ng ancient times, hindi talaga natin permanently hawak. Kahit na may titulo pa tayo, hindi sa atin talaga yun. Yes. Because sabi ng Diyos, kanya yung lupa. Okay. So sabi dito, throughout the land that you hold as possession, you must provide for the redemption of the land. Ito yung explanation nun. Verse 25 to 28. Okay, sige. Bear with us sa pagbasa. Okay. If one of your fellow Israelites become poor and sell some of their property, their nearest relative is to come and redeem what they have sold. Okay. If, however, there is no one to redeem it for them, but later on they prosper and acquire sufficient means to redeem it themselves, they are to determine the value for the years since they sold it and refund the balance to the one whom they sold it. They can then go back to their own property. 28. But if they do not acquire the means to repay, what was sold will remain in the possession of the buyer until the year of Jubilee. It will be returned in the Jubilee and they can then go back to their property. Okay. So sinasabi dito, para tayo nagbabasa ng sa law. Sa Constitution. Ganun na ganun eh. Diba? Ay kasi nga, theocracy nga sila, diba? Si God ang head ng state. Yes. So, sabi ng Diyos, kunyari, fellow Israelite ako, tapos naging mahirap ako. Tapos binenta ko yung property ko sa isang other Israelite. Okay, so sa kanya? Sa kanya. Si Israelite A, okay. Si Israelite A. Tapos, etong si Israelite B ngayon, yung nearest relative ko, nearest kin. Ako yun. Ikaw yun. Kailangan, i-redeem mo yun para sa akin. Parang ang dating, ako yung tutubos. Ikaw yung tutubos. Kunwari, kapag hindi mo mabayaran, ikaw yung tutubos, kukunin mo. Sa kanya. Sa kanya. Ngayon, kung wala akong kamag-anak na magre-redeem nun, pwede ko yung bilhin pag nagkaroon na ako ng
nagkaroon ka na ng pera. Ng enough money to redeem it. Tapos sabi dito, ibawas na lang yung mga years o determine yung value for the years na naibenta, ganon. Okay. Tapos, pwede nang bilhin ulit dun sa buyer. Okay. Dun sa bumili ng lupain ko. Ngayon, tapos babalik na ako dun sa property. Sa'yo na ulit yun. Sa akin na ulit. Kumbaga, hindi pwede niyang tanggihan yung pagbili ko sa kanya kasi akin yun eh. Tutubusin ko lang. Yes. Parang niloan ko lang sa kanya. Kahit ilang taon. Kahit ilang taon. Kahit ilang taon yun. Kung isang last sa kanya at hindi ko pa nababayaran, hindi pa rin kanya yun permanently. Okay. Kaya sabi dito, the land must not be sold permanently. Dun sa verse 23. Ngayon, kung wala akong pantubos, hindi ako makaipon ng pera para matubos ko ulit yung lupain ko. At wala ka rin kamag-anak. Wala rin akong kamag-anak para mag-redeem nun. Pagdating ng year of Jubilee, okay, 49 years kasi yung Jubilee eh. Sabi dito sa Leviticus 25 verse 8, nandun yung kung ilang years yung Jubilee. So, 49 years yon. So, kapag naka 49 years na dun sa buyer, or umabot na ng ganon, automatic, yung buyer ibabalik sa akin yung lupa. Okay. Hindi sa kanya yon. So, siya, hindi ka nakabayad sa kanya. Libre yun. Babalik niya sa akin. Ibabalik niya talaga sa'yo. Babalik niya sa akin ng year of Jubilee. Nang walang bayad. Nang hindi niya pinapabayaran. Nang hindi niya pinapabayaran. Okay. Kasi, yun yung kautosan ng Panginoon. Yun ang utos, yun ang kasunduan. Yun ang utos. Yes. Yun ang kasunduan. Para sa mga poor. Remember. Okay. Para sa mga poor. Kaya sabi, walang maghihirap dapat. Kung sinunod to ng Israelites, walang maghihirap. Kasi ibabalik sa'yo yung lupa eh. Oo nga. Dahil lang tao greedy. Akin na to. Hindi, binenta mo na sa akin to. Binenta mo na sa akin to eh. So, ito pa lang, yung kautosan na to, hindi na nasunod. Kaya actually, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit sila napasakop sa Babylonia. Kaya hinayaan sila ni Lord dahil hindi nila tinupad yung year of Jubilee. Yes. Pati yung mga sabat ng mga lupain, hindi nila pinagpahinga ng 490 years. Hindi nila pinahinga yung lupa kasi may sabat din yung lupa eh. Yes. No? Yun. So, sa mga ganong bagay, na-break yung trust at agreement nila. Remember, sabi nila, we will do everything that the Lord has commanded us. Diba? Everything. Binigay itong mga kautusan na to. Hindi naman to nasunod. Especially yung para sa mga mahihirap. Kasi si God, ayaw niya na may maghirap. No? Kaya, imagine kahit sa mga lupain, sabi niya, walang mag-aangkin ng permanently sa inyo. Okay. Dahil lang tao, gusto niya mag-decide para sa sarili niya. No, akin to. Ako bumili nito, boy. Pera ko to, diba? Ganon. Ganon tayo. So, hanggang ngayon, dala-dala natin. Hanggang ngayon. Yung kalakaran na yan. Yes. Okay. Sa mga, alam nating mga greedy sa pagkamkam ng lupa, kilala natin kung sino yung mga yan. Okay. Okay. Cancel pa tayo dito eh. Okay. Anyway. Pero yun tayo makakancel. Binabasa lang naman natin yung Bible. Okay. Okay. So, yun. Okay. So, makikita natin dito na talaga, isa to sa mga examples. Isa yan sa mga examples. Na kung saan talagang lagi silang nagbe-break ng trust or ng agreement. So, yung tiwala ng Diyos sa kanila, nandun na kung saan panindigan niya yung sinabi niya gagawin niya yan kasi kasunduan natin yan pero hindi nila ginawa. Hindi nila ginawa. So, they violated the trust between, they violated the agreement. Okay. Naalala ko pa, may nakwento ka sa akin na, kasi naghahanap sila ng hari, di ba? Oo. Nag-aas sila ng hari. After ng judges yan. After ng judges. Gusto nilang merong may maghari sa kanila. Pagkatapos, doon din sa mismong hari, meron siyang utos. Meron siyang inuutos. Na parang kailangan ito yung checklist or pamantayan na kailangan gawin mo or sundin mo. Bilang hari. Kasi, bilang isang hari. Kasi ganito. Nung time, di ba, ng, mabilis na history sa Old Testament, di ba, after nga nila Moses na, sabihin na natin, doon na lang. After nila Moses, nang pinangunahan niya or pinamunuan niya yung mga Israelita, ang sumunod sa kanya na leader, si Joshua. Yes. Nung namatay na din si Joshua, nagkaroon na ng mga judges. Judges na yung mga sumunod. Na mga leaders. Isa doon sila Samson, ganyan, sila Oniel, sila maraming, Deborah. Sila Deborah, bravo. Madaming mga judges na nanguna, parang president sila ng tribo ng mga Israel. Ng mga tribo ng Israel. Tapos, dahil yung mga nakapaligid sa kanila na mga bansa, puro mga hari. Yes. Nainggit sila. Bakit tayo walang hari? Bakit puro judges na lang? Nung time na yun, si Samuel yung judge. At nung time na yun,
naghahanap na nga sila ng hari. Gusto na nila ng hari. So si Samuel, sumama pa yung loob. Sabi, ba't ayaw na ba nila sa akin na mag-leader? Sabi ni God sa kanya, huwag kang mag-alala, Samuel. Hindi ikaw yung tinatanggihan nila. Ako yung tinatanggihan nila na maging hari nila. Tama. Oo nga. Gusto nila ng haring tao, ayaw nila ng haring Diyos. Yes. Dito pa lang, nung nagbigay ng kautosan pa lang si God, alam na niya na dadating yung time na yung mga tao manghihingi ng hari. Okay. So sabi dito sa Deuteronomy chapter 17, verse 14 to 20. Basahin natin. Okay. When you enter the land, the Lord your God is giving you and have taken possession of it and settled in it, and you say, let us set a king over us like all the nations around us. Yan. Be sure to appoint over you a king the Lord your God chooses. So, kailangan si Lord yung pipili. He must be from among your fellow Israelites. Do not place a foreigner over you, one who is not an Israelite. Okay. The king, moreover, must not acquire great numbers of horses for himself or make the people return to Egypt to get more of them. For the Lord has told you, you are not to go back that way again. Okay. He must not take many wives, or his heart will be led astray. He must not accumulate large amounts of silver and gold. When he takes the throne of his kingdom, he is to write for himself on a scroll a copy of this law, taken from that of the Levitical priest. It is to be with him, and he is to read it all the days of his life, so that he may learn to revere the Lord his God and follow carefully all the words of his law and these decrees, and not consider himself better than his fellow Israelites and turn from the law to the right or to the left. Then he and his descendants will reign a long time over his kingdom in Israel. Okay. O, ayan. Nung naghanap ngayon ng hari itong mga Israelita, ang pinili nila, hindi ang Diyos yung namili. Unang-una pa lang, di ba? Sabi sa 15, be sure to appoint over a king the Lord your God chooses. Hindi. Ito pa lang, hindi na agad nila sinunod. Ang gusto nila, yung pinakamatangkad. Kaya naging king nila si Saul King Saul. Kasi matangkad si Saul, matipuno, malakas, gwapo. Gano'n. So parang meron talaga siyang physique ng hari. Parang gano'n. Yun physique ng leader. Yun yung tinignan nila eh. Kaya si King David, hindi siya yung tinignan na matipuno. Tama. Na parang tipong hari. Hindi siya ideal na Hindi siya yung ideal na hari. Sorry. Ang pumili sa kanya si God. Si God mismo. Okay, anyway. Sabi dito, he must be from among your fellow Israelites. Ito, totoo naman. Fellow Israelite, Benjamin tribe. Do not place a foreigner over you. Okay, nasunod naman yan. The king, moreover, must not acquire great numbers of horses for himself. Ayan, hindi na nasunod itong mga to. Madaming kabayo, madaming asawa. Mayaman. Ito si Solomon, lahat. Sinuway ito. Pwera lang dun sa hindi siya Israelite, kasi Israelite siya. Nag-accumulate siya ng silver and gold. Okay. Tapos ito pa, dumating yung time sa Israel na yung mga hari, sa sobrang sama na, nawala yung copy of the law, of the word of the Lord. Naalala ko yan. Okay. Yung panahon ni King Josiah. Yes. Diba? Okay. Na si Hilkiah, siya yung nakahanap. Anyway, tapos talagang nagsisi sila dahil bakit ganun? Ito pala yung kautosan sa mga hari. Hindi natin alam. Parang gano'n. Ganun na naging ka-corrupt yung nila, yung pamumuhay ng mga hari. Katulad na nga din ng mga katabing bayan. Tapos, sabi di ba dito, it is to be with him. He is to read it all the days of his life, so that he may learn to revere the Lord his God and follow carefully all the words of this law and these decrees. And do not consider himself better than his fellow Israelites. Samantalang ang mga hari, talagang mataas talaga siya. So, ayan. Yan lang naman yung mga ilan sa mga agreement na hindi talaga, diba nga? Okay. So, the violation of trust ng agreement. So, dito pa lang nga, kasi Deuteronomy pa lang to eh. Tama yung sabi mo kanina na foreseen na ni Lord, na alam niya na mag-request ng hari itong mga taong to. So, gumawa na siya ng decree
Na para sundin ng isang hari. Sundin ng isang hari, oo. Lahat yun. Bilang kayo, bayan ko, ito yung magiging hari, kakaiba. Yes. Kasi bayan kayo ng Diyos. Tama. Dapat kakaiba yung hari. Sinaset apart ko nga kayo sa maraming hindi, tumulad nga din sila dun sa mga katabing bayan nila. Dumating pa nga yung time sa mga kings na sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Sa mga high places. Okay, sige. Move on na tayo dyan. Tuloy, okay. So, ang ginawa ni God para ma-break tong mga ginagawa nila na to, nagpadala siya ng mga prophets. Judges, prophets, Kagaya si Micah, kagaya nasabi dito. But truly I am full of power by the Spirit of the Lord, and of judgment, and of might, to declare unto Jacob his transgression, or his pesha, and to Israel his sin. Okay, so kumbaga parang yung mga prophets na ito yung nagko-correct. Oo, kasi nga itong mga hari, dahil sa sila na yung final authority na tinitingala ng mga Israel. Kumbaga, parang si God, naging backseat driver na lang. Nabaliwala na lang. Nabaliwala na siya. So, nagpadala siya ng mga messengers niya, ng mga propeta, para pakinggan ng mga hari. Which is, yung ibang hari naman, pinapakinggan yung mga prophets. Naman, yes. Oo, tulad ni King Saul, pinapakinggan niya naman si Samuel. Yeah. Kaya nga nung 3 times na nagkasala o nag-transgress si King Saul kay God, inayawan na siya. Nilayuan na siya nito ni Prophet Samuel. Kasi si Samuel, judge siya, tas prophet din siya. Tapos, after nun, sila Prophet Nathan, nagbibigay sila ng warning sa mga kings. Kapag nakikita nila na mali na ginagawa, nagpapadala ng propeta or ng message si God through the prophets para warningan itong mga hari na to. Kapag ginawa mo yan, ito yung mangyayari sa'yo. Ito yung mangyayari. Yun yung sinasabi ng mga propeta. Di ba, they foresee. Yes. Yung mga revelations, pinapadala sa kanila ng Diyos. Hindi sila manghuhula, pero prophet sila, pinaprophesy nila yung mangyayari. Kapag ginawa mo yan, ito yung mangyayari sa'yo. So, mamimili na lang yung hari. Ano yung gagawin nila? Winang-warningan na sila Binigyan ko ng vision sa ganito at warning. Papadala sa inyo, nasa sa inyo na yan kung pakikinggan nyo o hindi. Kapag hindi nila pinakinggan, hindi mangyayari yung warning na yun. Kasi kadalasan, bumabagsak sila, ginigera sila ng mga katabi nilang lugar, ganyan, nawawala yung protection. Nawawala yung protection ng Panginoon. So talagang, kumbaga, yung ginagawa lang ni God na yun is just to really protect them. Oo, kasi naman nag-i-step sila sa boundary talaga nila. Unang sa lahat, may agreement ng Israel with God na bilang bayan ko, ito yung mga kasunduan natin. Magiging ganito kayong klaseng tao. Diba? Na mahal nyo yung Diyos nyo at mahal nyo yung kapwa nyo. Kaya nga, pati yung mga poor, especially mga poor, ayaw niyang may naapi. Yung mga widows, yung mga walang trabaho, yung mga mahihina, gusto niya na aalagaan. Lahat ng yun. Kahit na sabihin natin walang kakayanan or parang walang value sa society, mahalin mo pa rin. Kasi creation niya pa rin yan. Oo. Yan. Okay. Another example, Amos. This is what the Lord says, for 3 sins of Ammon, even for 4, I will not relent, because he ripped open the pregnant women of Gilead in order to extend his borders. Okay. So ito naman, pagbe-break ng, for pag-violate ng trust or ng agreement, covenant, na ina-abuse na yung kapwa para lang sa gain ng isang society, ng isang syudad or ng isang nation. Para sa economy, kasi syempre mas malaki yung nasasakupan ko. Mas malakas ako. Mas malakas yung yung kapangyarihan ko, parang ganon. Diba? So kahit na i-violate nila yung ibang humans which are also made in the image of God, okay lang para sa kanila, tapos justify pa nila na parang okay lang yan para naman sa ikabubuti ng pamahalaan ko yan parang ganon. Oo, ganon. Exactly. Parang justify pa nila yung mistreatment sa tao. Right. Na parang kaya ko lang naman to ginagawa dahil sa bayan ko, ganon, dahil mahal ko ang bayan ko. Baka bayan ako, ganon. Okay. Si China, ngayon. Di ba nga kwento ko sa'yo? Kasi parang meron nga silang one China policy na itong dictator na presidente. May napanood kasi ko recently nga na ini-interview siya. Dati siyang translator ng president ng China. Presidente ng China. Okay.
Tapos, ang daming tinatanong sa kanya about freedom of speech, nasa na yung mga tao na to, bakit hindi nyo patigilan ng Tibet, ba't di nyo tigilan ng Taiwan, tapos pati ang Philippines ngayon, nagwo-worry na sa mga pwedeng gawin kasi parang in-increase nila yung military budget. So, nagkaroon ng mga questions doon. Ang sabi naman nito, may nagtatanong sa mga audience, ganyan. So, ba't ayaw nyo pang tigilan yung Taiwan? Sabi niya ganun. Parang ang paniniwala kasi ng presidente is one China policy. Ngayon, ang nakasaad doon, pinapaliwanag nung spokesperson nga na pag sinabing one China policy, ito yung bansa ko, ito yung mapa. So naniniwala sila na dahil amin to nung unang panahon, amin pa rin to hanggang ngayon. Hindi na Hindi na. Tapos halimbawa, yung isang bayan or isang lugar, gusto nang kumawala at gusto nilang magsarili. At dati pa namang sarili talagang bayan na or bansa na yung Taiwan. Matagal na humiwalay sa kanila. Pati ang Tibet. Tapos, inano pa ulit nila. Parang ang Russia. Di ba kinukuha ulit yung mga part ng Ukraine? Dahil yun yung territory nila before, long time ago. Parang hindi na ganun. Kapag nawala na sa inyo yung territory, wag nyo na ulit. Parang dahil gusto nga nila ng more power. Ngayon, gina-justify nila yun. Sabi ngayon ng spokesperson, hindi talaga. Kasi pag hindi sila nag-agree, yung mga mamamayan daw na nagre-rebel against dun sa policy na yun, against sa pag-iisa ng Taiwan at ng China, hindi sila makakabalik ng Taiwan. Tapos may mga tao doon na nagre-rebel nga or parang nagrarally sila against or hindi sila agree. Hinuhuli sila tapos yung iba hindi na alam. May ibang tao doon sa audience na nagtatanong, 3 taon ko na 8 taon ko na hindi nakikita yung nanay ko. 8 taon ko na hindi nakikita yung ganito tapos nasan sila? Hindi nila alam kung nasan sila. Hindi alam kung saan nakakulong. Hindi alam kung saan dinala. Hindi din sinabi kung patay na or what. So madaming kababalaghan ngayon sa China. So yun yung number 1 or isa sa mga example lang kahit na hanggang ngayon dala-dala natin na para sa sake ng pinopursue na agenda na one China policy. Okay lang na i-violate yung or i-mistreat nga yung mga humans. Tapos sina-justify nila bakit. Ang sabi pa nung spokesperson nga na yun, sabi niya, kasi dapat pumayag sila. Ayun nga. So parang pilit. Pinipilit talaga nila yung tao na walang kalayaan. So, yun ka, parang vina-violate nila yung universal trust. Kasi, ako, tulad ko, halimbawa, lalabas ako sa kalsada, I should feel safe dun sa environment. I trust na walang tao na argabyado sa akin. Yes. That's universal trust. Na meron kang kalayaan na maging safe sa isang lugar. Kapag ninakawan ka na or may robbering nangyari ganyan, that's a violation of trust in my part. Yes. Kasi expected ko or inaasahan ko na dito sa lugar na to, safe ako. Walang mangyayaring masama sa akin. Yun yung tinatawag ng universal trust. Na bilang mga tao tayo na may moral, na merong, di ba, na may, yun nga, moral or common courtesy, hindi mo ko i-violate. Ganon. Pasok na tayo sa New Testament. Okay, kasi the New Testament was originally written in Greek. In Greek, right? yes. Okay, so yung transgression sa Greek is paraptoma. It has the same meaning, no? Na pesya or trust breakers or violation of trust. Sinasabi doon na yung mga paraptoma na tao, trust breakers tayo. Ganon. Yun yung pagpapaliwanag ni Apostol Pablo. Ganon niya ginagamit yung word na paraptoma. Okay. Na unang kinalintulad niya or kinuha niya yung story from the story of Adam. Or ni Adam. From the fall of man. The fall of man, Kasi yung Adam, it means humanity in Hebrew. Diba? Man or mankind. Or mankind, yes. In Hebrew. Tapos, kung tawagin niya to, o yung story na to, is the paraptoma of Adam. Wherein pinakita yung humanity's violation of trust with God and with each other. So, syempre yung kasunduan nila, may tiwala si God sa kanila dahil sinabihan sila na, huwag kayong kumain yan. Yung pinagbabawal kong bunga na yan. Huwag kayong kumain. So, I trust you to listen to me. To listen to me, parang ganon. Or wag niyong gawin yan, bagay na yan, di ba? Tapos ngayon, dahil may pananagutan tayo sa isa't isa, kunwari ako si Adan, ikaw si Eva, we're supposed to trust each other na hindi rin gawin yung bagay na yun. At kung maaaring meron isa sa ating bagay na gagawa noon,
Pipigilan yung isa. Pigilan yung isa. Parang gano'n. Pananagutan. So, pwedeng gano'n, ano? Oo, tama. So, dahil ikaw, inalok mo ko. Inalok na yun ba si Adan? Vinolate yung tiwala na yun na parang, bakit mo ako ipapahamak? Yun. Yes. Yun nga. Tapos, ako naman, dahil parang, uy, wag mong gawin yan. Sinabi sa atin na... Imbis na pigilan mo si Eva. Imbis na pigilan kita. Hindi mo pinigilan. Sumunod pa ako sa'yo. Oo, sumunod parang pa. Gano'n. So doon na-violate yung trust. Yung trust. Na sa halip na parang mag-trust sila sa gusto ni God, parang hayaan nila na si God yung makaalam ng good and evil. They seize the opportunity to discern good and evil on their own terms. Oo. Parang ako magde-decide kung ano yung mabuti at masama para sa akin. Para sa akin. Okay. Ganon yung ginawa nila. Okay. So, yun yung paraptoma of Adam na sinasabi ni ni Paul. Ganon. Okay. So, Romans 5:15 it says, "But the gift is not like the trespass. For if many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many?" Okay, so this one makes sense. Kasi kumbaga, isa lang yung gumawa. Isa lang gumawa nung pagbe-break ng tiwala na yun. Yes. Pero dito, isa lang din yung gumawa para pagtakpan yung ginawa ng isang man. Pero nag-overflow kasi tayong lahat eh. Lahat ng tumanggap sa kanya. Lahat ng tumanggap kay Jesus. To continue, 16, "Nor can the gift of God be compared with the result of one man's sin." Oo nga naman. "The judgment followed one sin and brought condemnation, but the gift followed many trespasses and brought justification." Na parang kung saan... Mas dumami yung pagsalangsang. Mas dumami pa yung pagpawalang sala. Pagpawalang sala. Okay. Sa Tagalog nga, mas maganda. Sige, basahin ko ng isang buo pa. Ulit. "Subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila, gayon din ang kanyang walang bayad na kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob na ito ay hindi katulad ng ibinungan ng pagsuway ni Adan, sapagkat hatol na kaparusahan ang idinulot matapos na magawa ang isang pagsuway, subalit kaloob na nagpapawalang sala naman matapos magawa ang maraming pagsuway. Okay. Diba? Isa pa dito makikita natin doon sa Tagalog na version, mabilis lang. Yung trespass na sinasabi dito, tingnan mo, kasalanan yung translation. Kasalanan ni Adan. Ito, trespass of one man. Tapos so, translate sa kasalanan. Paraptoma of one man. Paraptoma of one man. Yung breaking of trust ng isang tao. Pero translate nila as kasalanan. Kasalanan lang. Related, pero hindi as is na meaning. So, eto nga, sinasabi dito na yung gawa ni Jesus Christ is more dun sa nagawa ni Adan. Kung naman yung mga kasalanan ni Adan na yun or yung kasalanan, pagsalangsang at kasamaan, ang dulot naman ng regalo ng Diyos kay Kristo Jesus na yun is sa kada pagsalangsang, mas madaming pagpawawalang sala yung nangyari. Kasi habang mas nagtatransgress ako na lang personally, mas madami yung nako-cover niya na grace sa akin. Oo nga naman. Yun yung ibig sabihin. Kasi yun yung dala ni Jesus eh. Covering ng trespass or covering ng transgression. So halimbawa, si Adan, may isa siyang transgression. Namaan ako yung isang transgression na yun. Gumawa pa ako ng isa. Si God, yung gift niya na yun, pang-cover dun sa nagawang trespass ni Adan. Pag-cover sa nagawa kong trespass. Kaya sinabi na, kung mas madami yung trespass, mas madami yung pagpapawalang sala. Kaya hindi siya pareho. Kasi yung kay Adan, 1:1 eh. Kasi nagawa niya kasalanan, namana mo yun. Yes. Namana ko din yun. Namana natin lahat. Pero bukod pa dun sa magagawa pa natin. Ibig sabihin, nag-multiply pa. Dahil isa yung nagawa niya. May mga nagagawa din ako everyday. At yung ibang tao din. Pero yung gift ng Diyos, kung gaano karami yung kasalanan, ganon kadami yung pagpapatawad niya. Kaya nga yun yung regalo niya. Yung regalo niya kaya nga sabi, overflow. Yes, overflow. At hindi siya katulad nga nung isa. Kasi yun nga, kasi 1:1 nga kadalasan di ba? Eye for an eye. Kapag namboso ko, tanggal mata ko. Pag nagnakaw ako, putol ang kamay. So, kumbaga, dahil sa ginawa ni Adan na yun, dapat ang kabayaran lang, or kung inalay ni Christ yung buhay niya, dapat ang mababayaran lang yung pagsalansang ni Adan. Di ba?
Pero dahil lahat tayo gumagawa pa rin or may mga pagsalangsang pa rin na nangyayari. Na-cover tayo lahat na. Na-cover tayo lahat na. So, parang, lahat ng mga nananampalataya sa kanya. Yes. So parang overflow talaga yung binigay or ginawad na pagpapatawad na yun. Kagandahang loob. The grace. Ni Jesus. Wow. Yung grace niya. Grace ni Jesus. Yeah, okay. Instead of letting humanity destroy itself in treachery, God raised up a human who would allow our pesha to do its worst to Him. Oo. So, yung pinakamalala. Oo. So, kumbaga, imbis na sa atin nga, or kay Adan nga rin. At saka tingnan mo talaga, yung treachery. Kasi, traidor ang mga tao eh. Tama. Hindi, totoo. Dahil yun sa siguro instinct na din natin na binigay naman ng Diyos. Pag nasa kapahamakan ka, save yourself. Diba? Yung fight or flight, self-preservation. Yung fight or flight instinct nga natin. So, halimbawa, ako nasa kapahamakan at nararamdaman ko na mapapahamak ako. Magtuturo ako ng iba. Kaya ganun yung ginawa ni Adan at ni Eva. Nagturo sila. Siya po may kasalanan. Kasi itong babae binigay niyo sa akin. Sinisi pa si God. Ito yung binigay niyong babae sa akin. Siya yung nagdala sa akin ng prutas. Diba? Nagpasapasahan na. So, blame the blame game. Diba? So, mahilig ang taong magturo. So, tayo, mga traidor, ang tao. Kapag nandun na sa bingit ng kapahamakan, magtuturo na tayo. Parang, siya gumawa nun. At yun yung ginawa natin kay Jesus. Bawat isa sa atin, tinraidor natin si Jesus sa lahat ng mga gawa natin. Pero isa nga sa mga makikita natin na talagang gumawa ng katraidoran kay Jesus si Judas. Siya yung naatasan na traidorin si Jesus. Na ipagkanulo siya. At yung worst na pagkakanulo pa dahil yun yung umabot dun sa pagkamatay ni Jesus. Kasi sa totoo lang naman, yun yung nagpahuli kay Jesus eh. Kasi yung ginawa ni Judas. Kasi ang kailangan ng mga high priest, ang kailangan ng mga pare, yung isang magpatunay Witness, yeah. Okay. Yung isang patunay na meron talagang nagagawang kasalanan si Jesus. So, itong si Judas, sinabi niya, ganito, ganyan. Nandun siya, hulihin niyo siya dun. Kaya nangyari yung pagkahuli. Kaya nga sinabi ni Jesus noong time na yun na, bakit niyo ako dinadakip sa dilim? Nagtuturo ako halos araw-araw sa templo. Sabi niya gano'n. Ba't niyo ako dun hulihin? Ibig sabihin, yung way ng paghuli sa kanya is through treachery. Kaya pati yung paraptoma natin, yung pagbe-break ng trust natin, kinover ni Lord. Kasi mismong yung treachery sa kanya, pinatawad niya. Wow. Hindi pa man nga nagagawa ni Judas sabi niya, do what you have to do. Do what you have to do. Kasi alam niya, ganun yung do what you have to do. Hindi pa man nagagawa, pinatawad na niya. So, the covering itself, nung paraptoma na yun, nung transgression na yun, kinover na niya, pinatawad na niya, nun pa lang. Kaya nga, yun yung worst yung pesya natin, yung treachery natin, yun talaga yung proper word pala. Yung treachery natin, yung violating of trust natin sa tao, sa Diyos, yun yung nagpahamak kay Jesus. Mababackstab natin sa Kanya. Sinabi rin ni Paul na, yun nga, sinabi sa Isaiah, kung saan doon pinakita yung iba't ibang pesya na sinalo ni Jesus para sa atin, transgressions para sa atin. Ito. Paul is drawing on the prophet Isaiah's portrait of the suffering servant, the one who would commit no violence or have any treachery on his lips, yet he would be counted among those who pesha, bearing their failure and interceding on their behalf. Or on our behalf. On our behalf. Okay. So may mga ilan tayong verses from Isaiah 53. Let's alternate. Okay, sige. Sa 4 ako. Sige. Surely He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. 5, but He was pierced for our pesha, for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Verse 8, by oppression and judgment He was taken away, yet who of His generation protested? For He was cut off from the land of the living, for the transgression of my people He was punished. Verse 9, He was assigned a grave with the wicked and with the rich in His death, though He had done no violence, nor was any deceit in His mouth. Okay, so ito yung sinasabi ni Paul na never siyang gumawa ng violence, no? Kahit hindi niya binuksan yung bibig niya. Sabay, nung time nga na
Yung time na tinatanong siya ni Pontius Pilate, hindi siya kumikibo. Tapos nung pinaghahataw siya, hindi siya nagsasalita. Hindi siya nagreklamo. Wow. Nung nasa cross na nga, sabi pa niya, forgive them. Wow. Okay. Verse 10, yet it was my Lord's will to crush him and cause him to suffer. Okay, so ito yung sinasabi rin kanina na God raised up a human who would allow our pesha to do its worst to him. Okay, so it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life an offering for sin, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. Ito na yung pagdamay pati ng believers. And believers, yeah. Okay. The will of the Lord. Yung ano ba yung will ni Lord? Walang mawala sa kanya. Nag-prosper. Right. Oo nga, will prosper in his hand. Dahil sa pangalan ni Jesus. Wow. Right. Wow. Okay, so talagang dito makikita yung prophecy ni kay Isaiah na ang will ng Lord walang mawala sa mga napunta kay Jesus. Yes. Okay, verse 11. After he has suffered, he will see the light of life and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities. So, will justify many. So, yun na nga. Tayong lahat na nananampalataya sa kanya. Therefore, I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with the transgressors, for he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. Ayan, siya pa yung namagitan sa mga pagsalangsang ng mga tao. Sa pagpesya ng mga tao. Yeah. Pagparaptoma ng mga tao. Okay. So ito na nga, this is the surprising story of the Bible, that God's response to humanity's pesya and paraptoma was to be trustworthy on our behalf. So si Jesus na yung naging trustworthy, na hindi mag-violate ng trust. Nice. The apostles claim that in Jesus, God took responsibility for our betrayal so that He could open up a new future and a new way to be human, the way of faithfulness, trustworthy, and integrity. Yeah, so bilang mga new creation, at si Jesus yung naging example natin, knowing na He was very faithful, yes, at napagkakatiwalaan, trustworthy, at buo yung integrity niya. Wala siyang pinagkanulo, wala siyang inapi, yung mahirap. Remember, yes, yung gusto ni God, alagaan niyo yung mga mahihirap. Lagi siya nakatingin sa mga mahihirap. Kaya yung mga apostles, yun din yung sinasabi lagi. Right. Do not forget the poor among you. Sabi lagi nila yun. Kasi yun yung talagang ipinunta ni Jesus. Hindi lang basta magpagaling na may mga sakit, magpalayas ng demonyo. Especially alagaan yung mga mahihirap. Yeah. Kaya kahit sila Apostol Pablo, ang bilin kila Timothy, huwag niyong kalimutan yung mga widows, yes, yung mga orphans among you. Lagi niyong pag-alagaan. Yung mga walang trabaho, pagtrabahuhin niyo. Sabi niya ganyan, huwag niyong tulungan yung may mga malalakas yung katawan. Hindi naman sa magtulungan, parang let them work. Yes. Let them work. Huwag niyo silang hayaan maging tamad. Yung mga mahihirap, tulungan niyo lagi. Yun yung talagang pinupush ng Jesus movement nung panahon pa nila. Kasi yun yung kinalimutan ng mga Israelites. Yeah. Yun yung binrake nila na trust. Yun yung pinesya nila. Yeah. Na agreement nila with God. Remember? Okay, yeah. So yun yung pinupush nila Jesus. Actually, meron lang din ako gustong idagdag dito sa integrity na to. No? Dahil nakita ko yung connection Doon sa Deuteronomy na diniscuss natin na king. If Jesus is proclaiming himself as king, diba? Lahat nung nakasulat doon, hindi niya binrake. Yes. So, kumbaga parang andun yung integridad niya na kung ako yung hari, na parang ang dating na ba't ako yung magsuserve na wala akong silver, walang gold, wala akong kabayo, wala akong napakaraming kuno di ba? Asawa. Tapos, pinag-aaralan ko yung salita day and night. Oo, kasi lagi siyang it is written. Oo, di ba? Kumbaga parang at saka, lagi siya nagtuturo sa iba't ibang... Oo, at saka hindi niya kinonsider na hire yung sarili niya sa Israelites. Na parang sa mga kapwa niya. And not consider himself better than his fellow Israelites and turn from the law to the left or to the right. Kumbaga parang hindi siya lumilihis ng landas, no? Yung ano tawag dito, hindi nga siya nagpakahari Nagpaka-servant nga siya Yeah.
Diba? Hindi niya tinuring na mataas siya sa mga fellow Israelites niya. Tinuring niya yung sarili niyang mas mababa. Servant siya eh. Yes. Oo nga. That's the kind of human Jesus was and is. And it's the kind of humans He wants to create as He faithfully guides our world into the new creation. Yes. Gusto niya talagang lahat tayo ma-represent natin yung true image of God. Yes. Na kung saan, number 1, we love the Creator and His creation. And His creation. Number 2, is that we don't violate each other's trusts. Yeah. Amen. Thanks again guys for joining us for another episode of Heaven and Earth Podcast. Ito nga yung word study na pesha or transgression. We'd love to hear from you as fellow kingdom seekers. Whether it's your thoughts on today's episode, your personal journey, or how can we help each other grow, please feel free to connect with us. Share this podcast with your friends and family, and let's spread the message that heaven is closer than we think. Remember that experiencing heaven isn't just a future hope. It's a present reality that we can begin to live out today. Stay blessed and be blessed, people. Bye.